ang isang taong makadiyos, naniniwala siya that there is someone higher than him na dapat niyang tawagan, na kinakailangan niyang pagtiwalaan. Ang isang taong tunay na makadiyos, naniniwalang nariyan si Kristo na anytime nakikinig sa Kanya, sa tuwing siya'y tatawagan. Nais kong talakayin ngayong hapon na ating paksa tungkol sa panalangin. Hindi lamang isang uri ng ritual o mga salitang inuusal ng mga tao na hindi man lang nakakaabot sa kisame ng ating bahay, kundi uri ng panalangin that would unleash the power of God and talagang madadama natin yung presensya ng Diyos. Or should I say, when we pray and we believe, mararanasan natin yung tugon ng Diyos sa ating buhay. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ng Squad 244. At nagagalak po tayo kapiling ang mga kapatid natin dito sa Bulacan. At of course, iba't ibang panig ng ating bansa. And also those who are watching outside the country. Of course, nagagalak tayo kapiling ang ating mga mabuting membro ng Squad 244 sa pangunguna ni Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joe Derek Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at ating pong Assistant Squad Leader, si Police Chief Master Sergeant Joseph Aquino, of course sa pangunguna ng ating Squad Leader, si Police Major Dale Allen Batley, na siyang Deputy COP ng ating bayan. So, when we talk about prayer, what is that one thing we want God to do for us or gusto nating ibigay sa atin? Whenever we pray, we believe that He can hear us, and according to His will, He can answer us. So, how do we ask Him? Whenever we have that desire, paano tayo lumalapit sa Kanya when it comes to prayer? So, but how do we pray? Tandaan natin, prayer is an expression of our faith. Pagtitiwala sa Kanya, pagkilala na siya lamang ang may kapangyarihang tumugon, at ang panalangin po ay bahagi ng buhay nating mga tunay na Kristiyano. And we are encouraged by the Bible to pray. We need to talk to Him, because when we pray, we talk to Him. When we read the Bible, He talks to us. So, pagka tayo nananalangin, inilalatag natin sa Kanya, ipinararating natin sa Diyos, ipinaabot natin sa Kanya ating mga hinaing, and wherein we could also claim His promises, kung saan sinabi niya sa kasulatan na if you shall ask anything in my name, I will do it. Tiyakan lang natin na ating hinihingi, iayon sa Kanyang kalooban. Sa Ephesians 6:18, wika ng talata, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So this topic is not just a basic religious sounding statement. Hindi ito uri ng pag-uusap na kinabisado, minemorize ng mga salita just for the sake of praying. Nakarinig na tayo ng mga marahil, usap, pagtalakay, and after undergoing such teaching, we fail to follow the formula, and we felt guilty dahil hindi natin nasunod yung sinasabi nilang paraan. Buti na lang po, hindi ganoon ang sa Panginoon. Hindi po ganong uri ng sistema na inimbento ng tao ang paraan para siya ating kausapin. Honestly,
alam ng Diyos na hindi natin magagawa. There are people who would dictate certain methods or iba't ibang paraan, pero hindi po pinapayagan ng Diyos. Bagkus sa nais ng Diyos, ang panalangin should be coming from the heart, mula sa puso. Sapagat yun ay totoo. In fact, the more sincere we are, the fewer words we could say. Sometimes our prayer could be composed of mga impit na iyak at daing sa Diyos na, kumbaga, luha na lang ang na ipahahayag. And yet God the Father, in Jesus' name, naunawaan niya. So tayo mga tao, lalo mga Kristiyano, we are challenged to pray, to talk to Him, and we can unleash the power of prayer ayon sa kanyang salita. Hindi panalangin inimbento, pinanukala. Even in those days ng Panginoon sa lupa, religious groups, when they pray, they took their cue from their leaders. Hindi sa sinasabi ng Bible. There were Pharisees, Sadducees, scribes. Didn't they believe in prayer? Of course they believe in prayer. Pero malungkot lang dito, ang panalangin ipinatutupad nila sa mga tao ay kinabisado, panalangin na inimbento, na hindi naman naggagaling sa puso. Wika pa nga nila, he who prays within his house surrounds it with a wall that is stronger than iron. Totoo naman yan kung tunay na galing sa puso ang panalangin. They only regretted they could not pray all day long. Hindi gaya ng ibang tao. At hindi inirequire ng Diyos na that we all pray all day long. In fact, you don't need to close your eyes. You don't need to kneel down all the time. Dahil prayer is simply talking to God. Habang kayo ay bumabiyahin, tatrabaho, may ginagawa, you could talk to Him. Lord, ingatan niyo family ko, ingatan niyo to, ingatan niyo po sila. Panginoon, pagpalaan niyo po ang gawain na ito. Panginoon, bigyan mo ko ng gabay, bigyan mo ko ng talino. That's an act of prayer na ang Diyos ay naluluwalhati. And suggestions ng ibang tao, it could be like a package plan or it could be like a dispense routine ng mga religious leaders. Pero mga kapatid, that became prayer, change and from privilege to an obligation. Pagka ganun po ang panalangin, prayer should be pleasure in God's presence. It turns to be a man-made requirement. So, ang prayer po ay nawawala ng value as it collapses into an insignificant routine. Ang masakit pa nito ay marked by open hypocrisy. Using meaningless terms, coupled with judgmental spirit. Prayer hit the skid. Nawawala ng value. Inakala tuloy ng mga tao, ang hirap tuloy mag-pray. So they would rather not to talk to Him. And it resulted na ang prayer became an act of a fleshly display that could only be performed by religious showbiz men and women. Pero alam niyo, sa Sermon on the Mount, ang Panginoon, nung siya nangaral, He made 3 statements. Actually, negative statements as He suggests a plan na dapat nating sundin to unleash the power of prayer. Of course, sa kanyang pangangaral during the time, sabi niya, when you pray, do not be hypocritical. Walang kapaimbabawan. Walang pagmamataas. Walang pagmamagaling. Matthew 6, verses 1 and 2. And then following, wika niya, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran, listen, sa harap ng tao, upang kanilang makita. Sa ibang paray, walang kayong ganti sa inyong Ama sa langit. Kaya pag kayo naglilimos, verse 5, hanggang 16, huwag kang tutugtog ng trumpeta. Pag naglilimos ka, wika, o gumagawa ka ng
bagay o mabuti sa kapwa. Yung bang gagawin mo to just to display para pagmagara. Sabi niya, na gaya na ginagawa ng mga pagpaibabaw sa mga sinagoga upang sila magkapuri sa tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila kalang ganti. Pagka kayo ay nananalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaibabaw, pagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga likuang daan upang sila makita ng tao. So, when you pray, huwag tayong showbiz, showy. Para lang masabi, mapuri, ang galing mag-pray. Sabi ng Panginoon, tinanggap mo na ang iyong reward. Bukod dito yung pag-ikinag-aayon, huwag kayong gaya ng mapagpaibabaw na may mapanglaw na mukha pagkat kanilang pinasasama ang mukha nila upang makita ng tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang kanilang ansakaliganti. So, the Lord is telling us, when you pray, with the intention of impress others, kalimutan na ninyo. Pagka tayo nanalangin, wika niya, at di umano kakausapin ko Diyos, just to use high-sounding words, forget it. Hindi tinutugan ng Diyos. But Jesus reserved some of His strongest reproof against hypocrisy. So it is safe to say, He despised prayer of hypocrisy, display of ego. Ayaw po ng Diyos ng kataasan, pagmamataas. And the comment He repeats for emphasis is that those who do their thing para lamang makita, mapapurihan, they get their reward na dapat later natanggap nila. Ang palakpak ng tao. And He makes it clear, there will be nothing gained after na siya gumawa ng pakitang tao. So instead of pakitang tao, sabi ng Panginoon sa Matthew 6, verse 6, pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na yung pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama, ang Diyos natin sa langit, na nakikita ka sa lihim, gagantihan ka. Yun ang sabi ng Panginoon. So prayer is never something we do to be seen because it loses its value. It loses the purpose. It's a private act of devotion, not a public display to impress others. Ayon kay Kristo, it belongs in the closet of our lives. An act done in secret. And God will bless us openly. So secondly, do not use lot of repetition. Hindi lang dapat walang kapaimbabawan. Pangalawa, yung walang kabulang paulit-ulit. Matthew 6, 7, and 8, sa panalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabulang paulit-ulit. There's nothing wrong with repeating. For example, salamat sa biyaya mo, Panginoon, salamat sa kalakasan ito. Pero yung mga walang kabuluhan na paulit-ulit, ang ayaw po ng Diyos. Sapagkat iniisip ng mga hentil, dahil sa kanilang maraming kasasalita, didingin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila pagkat talastas ng inyong Ama, ang inyong kailangan bago pa rin nyo hingin. So ang ating Ama sa langit, alam ang laman ng puso natin. Alam niya kung ano pangailangan natin. Kaya walang dahilan na tayo ay mag-isip na we are connecting with Him requires high-sounding words or excessive words repeatedly. To be more specific, ayon ng Diyos ng walang kabulang paulit-ulit. So, noon ngayon, mas kailangan ang panalangin ay mula sa puso. Not a meaningless repetition, lalo kung kinabisado. Talk to God like He's your friend. Talk to Him, He's your Father. Mula sa puso. The point is, guard against empty words to show off. Pangatlong bagay, do not harbor anything against another. Matthew 6:14 and following, before God will forgive us, kailangan tayo mismo walang pait sa ating puso. Malinaw na pagka tayo ay mananalangin, dapat tayo ay walang bigat o puot sa ating mga kalooban. If I want cleansing, dapat tiyakin ko na I must be certain
na ako humingi mo ng tawad sa Diyos bago ko manalangin sa Kanya. Wala akong pait. Dapat sa kapwa. Psalm 66:18, wika ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So prayer includes papuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, paglapit sa Kanya on behalf of other people, yung paninikluhod na tugunin yung ating panalangin para sa ibang tao, yung ating nakikipag-isa sa Kanya na, Lord, ako'y nakikiisa sa iyong layon sa lupa. Paghingi ng tawad na may kapakumbabaan. So in prayer, we focus fully on God. What would please Him? What would glorify Him? It was never intended to make us feel guilty. Dapat, if I felt guilty, Lord, please forgive me. So, ang tunay na panalangin or the kind of prayer na binabanggit ni Kristo na nais niyang maipamoy natin or for us to unleash the power of prayer is a realistic, spontaneous, down-to-earth communication sa ating buhay na Diyos that results in full control of any circumstances. So, Pastor, how do we pray? How do we pray unleashing the power of prayer? So, una sa lahat, kinaisipin natin, prayer is an intimate conversation with God. Hindi ito display yan ng anumang yabang. Ito'y pakikipag-usap natin sa Diyos. Matamang pakikipag-usap. So, remember, keep it short and simple. Some of the most powerful prayers sa Bible are maikli lang. Hindi mo masama mahaba, kundi simple, coming from the sincerest heart. So, let me give an example. 1 Chronicles 4, verse 10. Si Jabez, na nalangin sa Diyos ng Israel, sa ating Panginoon, wika niya, ako naway iyong pagpalain, palakihin mo ang aking hangganan, ang iyong kamay naway sumaakin, ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap. And then sabi ng Bible, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Sobrang simple, pero sobrang tapat. And God granted him that which he requested. That's the prayer of Jabez. Isang marangal na tao sa Old Testament. Short, but powerful. Asking God's blessing. Asking God's generous provision and favor and protection. God heard him. Pangalawa, hindi lamang po, tandaan natin ang panalangin makapangyarihan na nagkakaroon ng katugunan, hindi lang ito ay isang pakikipag-usap natin sa Ama, kundi when in doubt as to what we can tell Him. Remember, pagka makikipag-usap sa Diyos, pasalamatan natin siya. Una, praise, repent, ask, yield. Or should we say acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. So itong ating uri ng pakikipag-usap sa Diyos, dapat andun yung pagkilala ng ating kawalang magagawa. Siya pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat tayo sa kanyang kapangyarihan na tumugon sa ating panalangin. At siya lang ang may kakayahan. Kinikilala natin ang ating kawalang magagawa. A powerful prayer begins with praises, adoration, that we acknowledge that God is the Almighty. Wala nang iba. That He is the only one who could provide. With a pure heart, nagtamo tayo ng kapatawaran, and we confess our sin and ask forgiveness. It clears the communication line. Nakakarating ng maluwag sa Diyos ang ating daing. So with thanksgiving, we express our gratitude sa blessing niya sa atin, to open our hearts to receive more, and we ask and we tell Him the desires ng ating puso. Magtataka kayo, unti-unti gumagana ang buhay, and then kahit na medyo mahirap, yung nais ng puso ninyo, nakikita nyo isa sa natutupad. So, through yielding, we submit to God's will. Ano man ang hingin natin sa Kanya, kung ito'y kalooban niya, He will hear us. Sometimes He would just say, wait,
And sometimes He would give us what is best. Basta tayo, mananalangin, Panginoon, not our will, but your will be done. 1 John 5:14. At itong ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay, ayon sa Kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. At ating nalalaman na kung tayo dinidinig niya, sa anumang ating hingin, nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan na sa Kanya ating hiningi. So in short, whatever we ask Him, if it's His will, He will hear us. He will provide. Huwag lang natin pangunahan siya. I-offer natin, Lord, this is what I want. This is my heart's desire. Pero again, it's not our will, but His will be done. Pangatlong bagay, give yourself the push. P-U-S-H. Ibig sabihin, keep on praying. Pray until something happens. Push. Huwag kayong titigil. Hindi tinugon ng Diyos kagad. Sa isang panalangin, titigil na kagad tayo. Keep on praying. In this age of instant communication, real-time reply, we're using info technology. Ang bilis ng mga bagay-bagay. Sometimes we tend to be discouraged pag ang Diyos hindi kagad tumutugon. Hindi po modern technology ginagamit ng Diyos. At pasalamat nga po tayo kagad sa Diyos dahil kung nais natin kagad ang sagot, baka hindi natin magustuhan. Ang Diyos na marunong sa lahat. Baka iniiwas tayo sa masamang pangyayari. There are times na yung hinihingi natin hindi nakakabuti sa atin. Kung tinugong kagad ng Diyos, mapapahamak tayo. God knows everything. So magpasalamat tayo na sa Kanyang karunungan, He delays sa ating terminology ang sagot or He replaces yung ating desire para mas mapaigi tayo. Luke 18, pakitang halimbawa, verses 1 to 5. There was a parable na sinabi ng Panginoon wherein in-encourage niya na kayo ay nananalangin, don't lose heart. There was a certain city kung saan yung judge hindi maka-Diyos, walang respeto sa kapwa. And then there was a widow in that city na lumapit sa kanya, walang tigil, walang paknat. She's persistent. Give me justice, wika niya. Lagi siyang lumalapit doon sa judge at talagang nire-refuse niya, wala siyang panahon, wala siyang pakialam. Pero tuloy pa rin kinukulit siyang babae. Sabi niya, though I neither fear God nor respect man, because this widow keeps bothering me, I will give her justice. Walang tigil siyang kinukulit. Kinukulit siya ng kinukulit. So, para matigil wika, tinugon siya. Hindi natin kailangang inisan ng Diyos. Kumbaga, God is just telling us, be persistent. Having instructed His disciples in what to pray for. Sabi ni Kristo sa kanila, be persistent. Keep on praying. Keep on asking. Keep on telling me. So Luke 11:5 and following. Alam nyo, ano ang mangyayari kung yung isang kaibigan mo in the middle of the night, tulog na kayo lahat, nagkakakatok sa iyong bahay at humihingi ng tulong, ng pagkain. At sa Israel or sa Middle East, it's a custom na pag kami dumating na tao, kasi papakainin, pag wala siyang maipakain, pipilitin niyang gumawa ng paraan, kukuha ng pagkain sa iba, hihiram para pakainin. But this instance, dumating yung kaibigan niya, alanganing oras, wala siyang pagkain, ang ginawa niya, bumangon siya, pumunta sa kapitbahay, nakiusap, baka pwedeng permin ako ng pagkain, may papakainin akong bisita. Hindi man siya pansinin, pero gagawa siya ng paraan, dahil andun yung kaibigan niya, he kept on knocking, at wala siyang tigil sa paghingi ng tulong. So, yung hospitality, hindi nawawala sa kanila. Usually, upon entering the house, yung host should say peace or shalom, and he will make sure na yung kanyang bisita, nahugasan ng paa, nalis sa mga dumi sa paa niya, papapasukin, bibigyan ng makakain, at yung bisitang yon ay titiyakin niyang naistima. Kung dumating man ang alanganin, again, as I've said, sa Luke chapter 11, ay talagang inasikaso pa rin siya. Pinakikita rito ng Diyos na yung taong ito, bagamat nakakayaman,
ang pinakikita ni Kristo rito, when you pray sa ating Ama sa Langit, you should come with boldness. This friend was persistent to the point of shamelessness. Shameless, bold, audacious attitude of, Lord, nais kong mangyari ito. Tulungan mo po ako. Hindi ka dapat mahiya sa Diyos. Tell Him that you really need help. You are in dire need help. So, kailangan nating ipakita sa Diyos kung gano'n tayo ka-audacious, persistent, hindi tayo nahihiyang lumapit sa Kanya. In the first place, anak Kanya. So, don't come into the presence of God na parang isang boses pipit o isang maliit na mais na hindi man lang makapagsalita, na ay magsalita, hiyang-hiya kang wala namang kadahi-dahilan. You can come to the throne of God, Hebrews 4:16, wherein you could find grace and help in time of trouble. God is offering us to hold your head up, make your requests be made known, kay may lumapit sa Kanya. And He listens. Ang point nito, mga kapatid, yung anuman ng alanganing pagkakataon at parang mukhang walang kapag-apag-asang tugunin ng iyong panalangin, kung paano tunilungan siya ng kanyang kaibigan, gumawa ng paraan. Ang Diyos, hindi babaliwalain ang tawag ng kanyang mga anak. There was a time in 1968, isang aeroplano patungo sa New York, as the story says. Very routine na sila ay bumabiyahe doon parito, but this time ang problema, nung malapit ng lumanding, yung landing gear ay hindi nag-engage. So, medyo nahirapan yung piloto at kinakabahan na siya. Lahat ng gawin niya parang hindi nagtatagumpay. So he then asked yung ground control for instruction as the plane approaches the landing area. Talagang wala na talagang pag-asa. Ayaw mag-engage yung landing gear. Napilitang magsalita yung piloto sa radio, telling the passengers, sabi niya, you make sure lahat kayo nakayuko, nakahawak sa inyong mga tuhod, because we are having some problem landing, and kailangan maghanda kayo. It was one of those na pwede mo sabi, hindi mo akalaing mangyayari na ngayon. We are beginning our final descent. Pababa na tayo, wika niya. At this moment, ayon sa International Aviation Code of Geneva, it's my obligation to inform you, sabi ng piloto, that if you believe in God, you should commence prayer. Exactly, that's what he said. And then, mga tao yung simulang manalangin. After several minutes of horror, lumanding sila at talaga nagsigawan halos, pero sabi niya, I'm happy to report that the belly landing occurred safely. No one was injured, pero alam nyo, yung pangyayaring iyon ay naging usap doon sa panahon iyon, and amazingly, walang nadisgrasya, walang namatay, safe sila nakababa, pero sinasabi lang niya, if you believe God, you should commence prayer. Siya naman tao, sa kagipitan, dapat matutunan niya manalangin. At hindi na sa kagipitan, dapat matutunan niya tumawag sa Diyos, kilalanin. And Diyos makapilang sa lahat, eh hindi nagpapabaya. So there's nothing like crisis to expose otherwise hidden truth ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa, ang ating spirito, dapat lagi nakakonect sa Panginoong Diyos. And we may put mask, we may ignore it, we may pass it off, we would deny, pero nyo, para maging komportable, payapa ka loob mo, commence prayer. Huwag nyo kakalimutan. Crisis crushes. And in crushing, it often refines. Crisis often purifies. Ang sabi ni si Alexander Solzhenitsyn, in his admission, during sa kanyang pagkahirapan na siya nadakip ng mga kalaban, sabi niya, it was only when I lay there
on rotten prison, that I sense within myself the first strings of good. So bless you, prison, for having been in my life. That crisis for me, sabi niya, crushing me, but it refines me, it purifies me. So those words, as I close, provide a perfect illustration ng sinabi ni David. Psalm 119, verse 67 and 71. Wika ni David, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit tinutupad ko ang iyong salita. Mabuti sa akin na ako'y napigati upang aking matutunan ang iyong palatuntunan. So after the crisis, crush him, God steps in to comfort him and teach him. So it happens sa ating mundo, araw-araw. Hindi lamang tatawag si Diyos dahil crisis, you talk to Him with thanksgiving. John 14:14 and 16 verse 24, kung kayo magsisingi ng anuman, sa pangalan ko yun aking gagawin. Hanggang ngayon wala pa kayong hiningi. Sa pangalan ko, kayo nagsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So talk to Him when everything is good, but talk to Him when there's crisis. All the time, always talk to Him. And make sure you unleash the power of prayer. It's within us for my sincerest, pure, praying heart. Maraming salamat po, and may God bless us all. And God give you peace. Until next time.